Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. At sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming salamat po sa mga parents po natin, papa, nanay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya, ay maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa atin, sa ating content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka, Panginoon, at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin. Napakain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigyan sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang ating dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang update sa King Pao at iba pang showbiz update ganap po. Okay, updates po tayo sa King Pao ganap at iba pang showbiz ganap. Heto na nga, si Paolo Avellino at ang kanyang mga kasama ay isa sa ambassador na nag-endorse ng Alltech. Alam naman din natin na si Paolo Avellino ay napakagwapo at mahilig din sa mga motor. Siya po ay umiiwas dahil alam na natin na si Kim Chiu ay baka may magsiselos. Hinaranan ni Paolo Avellino ang mga tao dun sa 50th anniversary. Tapos ng pagkaranan niya, ang daming tumitili talaga sa kanya. Maraming mga netizen ang umahal kay Paolo Avellino at nagpa-flying kiss pa sa kanya. Habang kinakantahan ni Paolo Avellino mga netizen, may isang fans po na nagpa-flying kiss. At yun naman ay kitang-kita naman sa kamera kung paano naman nag-response si Paolo Avellino sa kanila. Do you believe in the terms and in the sayings na they're always a light in a shadow? Sa ibig sabihin, there is always a light in a shadow. Ibig sabihin nun, kahit hindi ka sumikat noon, pero may panahon din ang pagsikat mo at hindi habang buhay, nasa shadow ka, di ba? Like Paolo Avellino. Si Pao po ay hindi naman masyadong sikat noon. Tuwing may mga pelikula lang si Paolo Avellino, doon lang siya nagkakaroon ng mga fans at mga medyo sumikat ng konti pero hindi kagaya sa ngayon. Si Paolo Avellino ay ang sikat ni Zion ay triple. Kaya nga ang sabi nila, they're always a light after the rain. Diba? Kaya dito sa atin, nung kinakanta ni Paolo Avellino ang mga tao doon, nakitaan talaga nila ang husay ni Paolo Avellino sa lahat ng bagay. Panay naman ng iwas ni Paolo Avellino sa mga kagaya niyang mga ambassador dahil palagi kasing may mga babae na sumisingit sa kanyang line or linya. Alam niyo po ba na si Paolo Avellino ay mahal na si Kim Chiu? Dahil kahit saan man siya pumunta sa linya, kahit umiiwas man siya sa linya, ay nakitaan pa rin siya ng mga simbolo na siya ay umiiwas dahil ayaw niyang may magselos
At ang sagot dun ay si Kim Chiu. Napaka-welcome naman ni Paolo sa kanyang aktibidades sa kanyang mga pop concert at sa kanyang mga vlogs sa ngayon. Dahil habang siya'y wini-welcome, siya din po ay pinatugtog sa kanya yung Mr. Right na kanta ni Kim Chiu. Wow na wow! Sulit na sulit! Kaya ito na ang sagot sa ating mga tanong. Si Paolo Avellino is isa sa pinaka-hinahangaan na generasyon sa ngayon. We are gaining the trust of everybody, ika nga. Sa kabilang dako naman, si Kim Chiu naman ay pinakilig din ng mga iba't ibang fans dahil labang pinapanood ni si Paolo Avellino sa TV or sa cellphone niya. Doon pala nalaman na si Kim Chiu pala ay isang, kumbaga din kung hindi niya nakikita si Paolo Avellino or hindi niya nakakasama, parang ganon, is tong si Kim Chiu ay kapag may mga vacant sa halimbawa vacant sa shooting ba, syempre kailangan mong di magpahinga. Pinapanood niya pala si Paolo Avellino kung ano yung kanyang ganap, and that was spotted by his friend in Showtime. Booking na si Kim Chiu. Sipin mo yan na isa sa mga kaibigan niya ang nag-booking sa kanya. Sabi nun na sistema nilang dalawa, I don't know if only Kim Chiu do that. Maybe also Paolo Avellino if they don't have time enough. Dahil ang dami kasi nila mga endorsements sa ngayon at ang dami din po nila mga projects sa ngayon. Kaya marami dito sa ating na kahit anong lusot ng dalawang ito o kahit anong palusot nila, may makikitaan at makikitaan pa rin sila na sign na they are all together as one now. Sabi nga nila, kung ikaw nagdi-deny, ang action mo naman hindi makapag-deny, ika nga, diba? Okay. Nung pinapanood pala ni Kim Chiu yung kay Paolo Avellino, she's so very happy. At ang sabi niya, napawa na lang yung mga kapwa niyang co-actor sa Showtime dahil ang sabi sa kanya na mismo matagal na kayo hindi nakikita. Sabi sa kanya, I don't want to say who's that co-host of Kim Chiu at I don't want to say sabihin ang kanyang pangalan dahil alam naman din natin pagdating showbiz at pag nagsabi ka ng pangalan, it's very hard at ikaw pa yung magiging masama kasi pwede din niya yan i-deny at same time iba. Okay. Punta po tayo sa mga ibang topic na kung saan ay parang lang po parang may hindi parang may hindi pagkaintindihan o it's not that hindi pagkaintindihan or parang may tampo ganon na lang po natin. Parang may tampo sila Kim Chiu at saka si Ogie Diaz, isang vlogger na parang gusto ata ni Ogie Diaz na i-interview si Kim Chiu about. Pero yung interview daw, ayon po sa aking legit na sources ko, yung interview daw na yun is all about the reason out behind the breakup between Sian Lim at saka si Kim Chiu. Para siguro naman sa mga kaalaman ng mga ibang fans ng Kim C or ang Kim Chiu
ay para maiklaro ata yung mga issues. Kaya magkakaroon sana ng interview at ito ay inaanyayahan na ni Ogie Diaz si Kim Chiu na sana inuway bigyan siya ng chance na ma-interview si Kim Chiu. Pero syempre, bilang isang part naman siguro ni Kim Chiu ay ayaw niya ng pag-usapan ang kanyang mga past. Kasi tuwing pinapag-usapan mo ang iyong mga past, bumabalik at bumabalik yan. Instead of you are moving on, bumabalik na naman yung mga times, yung mga nangyari, mga ano-ano at tsetseboritse na naman dyan, di ba? Parang yung past mo na nakamove on ka na, you always reminisce what they did have done to you. Kaya siguro yun yung ayaw na maibalik ni Kim Chiu. Dahil sobra kasing nasaktan si Kim Chiu kay Sian Lim. Kaya siguro ayaw niya na magpa-interview kay Ogie Diaz. Yun sa aking sariling opinion na. Dahil, syempre kapag ikaw naman ay nanggaling sa relationship na halos 12 years at kasal na ng ata ang kulang sa kanila. Pero bakit kaya, ang tanong din kasi ng mga netizen, bakit umabot sila na 12 years? Kung si Kim Chiu lang naman, yung mga, kumbaga pa siya lang naman yung give or naka-keep, give and keep sa kanilang relationship. Ibig sabihin, si Kim Chiu lang ang tagahawak or humahawak. Kasi nga, parang si Sian din kasi, based dito, based sa mga napapansin ko, pag Chinese kasi na lalaki at ikaw ay nag-iisa, parang magiging spoiled brat ka kasi niyan. Parang kapag kasama mo yung mga lola mo, dun kasi nakikita yung mga tinatawag na you get what you want. Parang wala kang control sa sarili mo. At gusto mo talaga na lahat ng bagay ay binadaan mo sa mga salitang you get what you want. Gaya kay Sian Lim. Si Sian Lim is 12 years na silang nakarelasyon ni Kim Chiu. Did you ever ask yourself that si Kim Chiu na ba ang Mrs. Right mo? Or you just doubting about your relationship in 12 years with Kim Chiu? Why you take so long to have that relationship if you will not bring Kim Chiu to the church or altar? It's very hard for the netizen or sa mga supporters ng Kim Chiu na bigla na lang naglaho si Sian Lim na hindi mo alam ang kadahilanan ng lahat. Based on our reality talk or based on our nakikita, there is something wrong with them, and that is all about kay Sian dahil wala siyang balak na pakasalan si Kim Chiu. Yun yung katotohanan dito. Sa aking lagay, sa aking sariling opinion, if there is a chance na magkaayos or makapag-usap ang dalawa, sila Sian Lim at Kim Chiu, or makapagkaroon ng explanation or yung magiging friends sila ulit ba if there is a time.
Siguro, ako na yung pinakamasaya sa lahat ng mga fans nila. Dahil, ba't kasi ikaw ay may mga dinaramdam na mga bawi-bawi na hindi mo naman sukat kakanain na iyon ay magiging big deal sa mga kapwa mo, itisin, ay parang sobrang sakit. Dahil si Sian Lim talaga is nawalan na talaga siya. Nawala na talaga yung kanyang career. Samantala si Kim Chiu, pumapayat pa si Kim Chiu. At ang dami niya endorsement sa ngayon. Hindi kagaya dati na si Kim Chiu pag may mga movie si Kim Chiu ay kasama din niya si Sian Lim. At dito natin nakikita na gusto talagang habulin ni Sian Lim si Kim Chiu pero hindi na sila. Nung habol kasi na salita is yung parang for the sake na lang nyo sa project, parang ganun. Pero yung silang dalawa ay wala na. Hindi mo sila maaasahan sa ganyan na lagay na babalik sila sa normal in behalf sa kanilang mangyari sa kanila ay wala na yun. Wala nang kumbaga ba, don't expect anything na maibabalik or may babalikan pa sila sa isa't isa dahil nabuwag na yung kanilang relasyon. And aside from that, marami na din kasing na-involved na tao sa kanila. Hindi lang sa kanilang relasyon, hindi. Parehas sila na nawala na ng nawala na ng gana sa isa't isa. Yun yung katotohanan dito. They should break, but they don't have the time to reunite again. Parang ganon. Parang tinuldukan na ni Kim Chiu yung sa kanila. Kasi sa ni Kim Chiu, wag mo na daw balikan ang ex. Kahit may mga hinihingi siyang second chance, wag na nang balikan yung kanyang ex. Sabi, yan na yung sabi ni Kim Chiu eh. Kahit daw malagay sa mga alalahanin yung mga iba, pag si ex daw ay humihingi ng second chance, hindi na daw niya yan babalikan. Which is, that is idea of Kim Chiu. And this is for today. Please subscribe, like, and share naman po ang aking content at ang aking YouTube. Maraming salamat at God bless po.